Marami ka rin bang regrets sa buhay mo? Mga wrong decisions na nag-lead para masira yung mga relationships mo, mga opportunities na nawala sa'yo at naka-apekto ng malaki sa pagkatao mo. Napapatanong ka na lang, makakabangon pa ba ako? Paano ako magsisimula ulit? Sa Bible, may ganyan ding tao. Siya si Samson, isang lalaking may extraordinary calling at super extraordinary strength. Pinatumba siya ng paulit-ulit ng kanyang mga kahinaan at mga maling desisyon. Parang wala ng pag-asa, parang tapos na ang kwento. Pero ang nakakagulat, hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Paano nga ba siya ibinangon ng Panginoon? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayon, From Failure to Redemption. Ang kwento ni Samson ay matatagpuan sa Judges chapter 13 to 16. Ito yung pinakamagulong panahon para sa mga Israelites. Because sabi ng Bible, everyone did what was right in their own eyes. Tatalikuran nila ang Diyos, sasamba sila sa Diyos-Diyosan, tatawag sila sa Panginoon ulit, magpapadala ang Diyos ng isang leader, ng isang judge sa kanila na magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan, tapos magkakaroon ng kapayapaan, sasamba sila sa Panginoon, tapos eventually tatalikuran na naman nila ang Diyos. Ganito yung nagiging cycle ng buhay nila in the book of Judges. Si Samson, katulad ni Gideon, siya din ay isang judge. Sa makatwid, siya ay isang leader. Sa panahon ni Samson, for 40 years, inaapi ng mga Philistines ang mga Israelites. Sabi sa Judges chapter 13 verse 1, dahil doon, hindi nila alam kung anong gagawin nila at hindi sila makawala mula sa pang-alipin ng mga to, si Samson ang ni-raise up ng Panginoon. Actually, miracle baby itong si Samson. Ang pangalan ng tatay niya ay si Manoah at ang nanay niya naman ay Baog. Hindi sila magkaanak. At nagpakita ang angel of the Lord sa kanyang mga magulang. Ang sabi sa Judges 13 verse 3, you will become pregnant and have a son. Pero hindi lang ito ordinaryong anak, may espesyal na calling ang batang ito. In Judges 13 verse 5, the boy is to be a Nazirite. Tandaan nyo yan, Nazirite to God from the womb. And he will begin to deliver Israel from the hand of the Philistines. Ibig sabihin, mula pa lang sa sinapupunan, pinili na siya ng Diyos para sa isang misyon. Ang salitang Nazirite ay galing sa salitang Hebrew na Nazir, na ang ibig sabihin ay separated or set apart. Ibig sabihin yan, siya ay taong ibinukod ng Diyos. At makikita ito sa Numbers chapter 6. May tatlong pangunahing vow ang mga Nazirites. Number 1, hindi sila pwedeng uminom ng wine o anumang galing sa ubas. Number 2, hindi pwedeng magpagupit ng buhok. And number 3, hindi pwedeng humawak sa patay na katawan. Kaya si Samson, sobrang haba ng buhok niya at yun yung character niya. Malayo pa lang siya, kilalang-kilala siya ng mga tao. Maganda katawan, makisig, mahaba buhok. Pero take note, ang buhok ni Samson ay hindi ang source ng lakas niya. Ang source pa rin ng lakas ni Samson ay ang Panginoon. Habang lumalaki si Samson, malinaw na sumasa kanya yung kapangyarihan ng Diyos. In Judges 13 verse 24 to 25, paulit-ulit sinabi, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. Katulad na lang nung habang papunta siya ng Timna, mayroong biglang layon na umatake sa kanya. At ang sabi ng Judges 14 verse 6, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands. Isipin mo yun, pinunit niya yung leon. Gamit yung kamay niya. Aray ko! Pagbalik ni Samson sa lugar kung saan namatay ang leon, nakakita siya ng honeybee sa bangkay ng leon at hinawakan niya ito. Oops! Bawal sa kanila yun. Di ba bawal siyang humawak sa patay na katawan? Ito ang unang malinaw na senyales na nagsimulang mag-compromise si Samson sa calling niya. Tapos nagsunod-sunod na yung pagsuway niya hanggang sa nagkagusto siya sa isang babae na Philistines. Hindi pa ito si Delilah. Kalaban nila yung mga Philistines, di ba? Ito yung nang-aapi sa kanila. Sinabi pa niya sa kanyang mga magulang in Judges 14 verse 3, get her for me, for she is right in my own eyes. Di ba yun yung problema ng mga tao sa Judges? Everyone did what was right in their own eyes. Leader siya. Tapos ganun gagawin niya. In Deuteronomy chapter 7 verse 3 to 4, malinaw ang utos ng Diyos sa Israel, do not intermarry with them. Kasi ito yung nagiging cause ng idolatry ng maraming Israelite. Pag nagkakaroon sila ng asawa ng ibang lahi, nagsisimula yung idolatry sa kanilang pamilya hanggang kumalat ito. At ito yung iniiwasan ng Panginoon. Pero itong si Samson, pinilit niya yung gusto niya. At ang naging ending, sobrang naging tragic yung love story niya na yun.
Masahin nyo na lang kung gusto nyo makita. Judges 14. Sa maraming pagkakataon, ginamit ng Diyos ang lakas ni Samson laban sa Philistines. Isa nga sa mga pinakakilalang kwento nito ay yung meron siyang 1,000 Philistines na pinatay. Gamit lang ang isang buto, jawbone, ng donkey, buto sa panga. Isang buto lang ng panga ng asno yung hawak niya in Judges 15:15. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, isang hukbo yung tinalo niya. Grabe, binuhat niya yung buong gate ng isang lungsod papunta sa taas ng bundok. Imagine gaano kabigat yung gates during that time. Sobrang lakas, hindi mapigilan. Yun nga lang, sa lahat ng kanyang victories publicly, sunod-sunod ang kanyang pagkatalo privately. The warrior is like a child. At ang naging pinakamalaking failure ni Samson ay nung nagpatukso siya kay Delilah. Pagkatapos ng maraming laban ni Samson sa mga Philistines, dumating ang isang yugto sa buhay niya na muling nagdala sa kanya sa isang pinakamalaking failure at pagbagsak. Nakilala niya si Delilah at isang araw sa Valley of Sorek, isang lugar na pagitan ng teritoryo ng Israel at mga Philistines, doon niya nakilala ang babaeng ito. Sinabi sa Judges 16 verse 4, Samson loved a woman in the Valley of Sorek whose name was Delilah. Hindi malinaw kung Philistines itong si Delilah, pero malinaw na malapit siya sa mga Philistine leaders. Sinihulan nila si Delilah. Lumapit ang 5 pinuno sa kanya at sabi ng Judges 16 verse 5, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength. Kasi nga, di nila matalo eh. Pinangakuan nila si Delilah ng 1,100 pieces of silver bawat isa sa kanila. Kung 5 silang pinuno, ang laki nun. Ibig sabihin, seryoso sila na mahuli si Samson. At lumapit si Delilah kay Samson at sinabi sa Judges 16 verse 6, tell me the secret of your great strength. Pero hindi sinabi ni Samson ang totoo. Sabi ni Samson sa verse 7, if anyone ties me with 7 fresh bowstrings, I will become as weak as any other man. Ginawa ito ni Delilah habang natutulog si Samson. Tapos sumigaw siya, Samson, the Philistines are upon you. Pero naputol ni Samson ang tali. Kasi hindi naman yun yung tunay na sikreto. Ginawa ulit ni Delilah. Nilinlang ulit ni Delilah si Samson. Sabi ni Delilah, Samson, sabihin mo sa akin ang sikreto ng iyong great strength. And in verse 11, sabi ni Samson, if anyone ties me securely with new ropes, I will become weak. Pero muli, naputol ni Samson ang tali na parang sinudid lang. Pero hindi pa rin tumigil si Delilah. Sabi ni Samson sa kanya, if you weave 7 braids of my head into the fabric of the loom, manghihina ako. Sabi niya sa verse 13, at ginawa ito ni Delilah at muli siyang sumigaw, Samson, the Philistines are upon you. Pero muli nakatakas si Samson. Grabe, hindi niya maisahan. Pero dito nagsimula ang tunay na problema. Hindi na lang basta tanong ang ginawa ni Delilah. Sabi sa verse 16, with such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. Grabe, no? Sobrang pressure ni Samson sa wakas. Sinabi niya yung totoo. At sabi niya kay Delilah in verse 17, no razor has ever been used on my head. If my head were shaved, my strength would leave me. Ipaniliwanag niya na siya ay isang Nazirite na itinalaga para sa Diyos at ang buhok niya ay simbolo ng kanyang dedication sa Panginoon. Nang malaman ni Delilah, sinabi niya ito sa mga Philistines at ito na ang nangyari sa kanya. Habang natutulog si Samson, ginuputan niya ang buhok nito at sinabi ng Bible in verse 19, his strength left him. Muling sumigaw si Delilah, Samson, the Philistines are upon you. Nagising si Samson nang akala niya malakas pa rin siya, pero merong isang nakakatakot na sinabi yung Bible in verse 20. He did not know that the Lord had left him. Oh, Pastor, iniwan ba talaga siya ng Diyos? Of course, nandun pa rin yung grace ng Diyos. Pero yung kalakasan ng Panginoon na ibinigay ng Espiritu, wala na sa Kanya. Sa Kanyang continuous disobedience na ginawa, siya ay napatumba ng Kanyang mga kalaban. Nahuli si Samson, ginawa ng mga Philistines ang isang napakalupit na bagay. Ang sabi ng verse 21, binunot nila
ang kanyang mga mata. Binulag si Samson. Tinanggal ang kanyang paningin, nahuli siya ng mga Philistines, at ang sabi ng Bible, siya ay ginawang tagagiling ng butil sa bilangguan. Noon, trabaho yan ng mga babae sa panahon ng mga Philistines. Pero that time, pinagawa ito kay Samson, isang sobrang disgraceful na bagay na gagawin ng isang pinuno, ng isang leader ng Israel. Ang dating pinakamalakas sa Israel, ngayon ay bulag, nakakadena, alipin at pinagtatawanan ng kanyang mga kaaway. Pero hindi doon natapos ang kwento niya. Sabi sa Judges 16 verse 22, "But the hair on his head began to grow." Mukhang simpleng detail lang, no? Pero ito yung napakalalim na simbolo na hindi lang buhok ang tumutubo, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa at ang biyaya ng Diyos ay nandun pa rin sa kabila ng matinding pagsuway ni Samson sa Panginoon. Dumating ang araw na nagtipon ng mga Philistines sa kanilang Diyos na si Dagon. Libong-libong tao yung nandun sa templo at dinala si Samson para gawing entertainment at pagtawanan. And in Judges 16 verse 25, pinatayo siya sa pagitan ng dalawang haligi ng templo at sa puntong yon ginawa ni Samson ang isang bagay, nanalangin siya sa Diyos. In verse 28, ang sabi niya, "Sovereign Lord." Ibig sabihin niyan, God who is in control, remember me. Please, God, strengthen me just once more. Ito ang unang pagkakataon na nakita natin si Samson na talagang tunay na nag-surrender at lumapit siya sa Panginoon sa kabila ng kanyang kahinaan. Hindi siya naging mayabang, hindi siya umasa sa sarili niyang lakas, umasa siya sa Diyos na may likha ng lahat. At hinawakan ni Samson ang dalawang haligi na sumusuporta sa templo at sinabi niya, "Let me die with the Philistines." Tinulak niyang mga haligi at gumuho ang buong templo at libo-libong Philistines ang namatay. At ang sabi ng Bible, mas marami pa ang nagapi niya sa kanyang kamatayan kaysa sa buong buhay niya. Naligtas niya ang buong Israel sa kanyang muling pagsuko sa Diyos at sa kanyang greatest failure nangyari ang kanyang greatest achievement, accomplishment, success dahil lahat sa biyaya ng Panginoon. So what can we learn sa storya ni Samson kung paano natin haharapin ang mga failures ng buhay? Number 1, compromise leads you towards failure. Isa sa malinaw na pattern ng buhay ni Samson ay yung paunti-unti niyang compromise. Hindi siya bumagsak sa isang malaking kasalanan. Nagsimula ito sa mga maliit na desisyon. Una, hinawakan niya yung bangkay ng leyon, kumuha siya ng pulot, tapos malinaw ito na paglabag sa kanyang Nazirite vow. Pagkatapos nagustuhan niya yung isang babae na Philistines, "Get her for me, for she is right in my eyes." Pinilit niya yon at naranasan niya yung napakalaking brokenness sa buhay niya. Unti-unti, nasanay si Samson gawin ang gusto niya, palayo sa kalooban ng Diyos, hanggang sa itong mga maliliit na compromise na ito, nagdala sa kanya kay Delilah at nagdala sa kanya sa kamay ng mga taga-Philistines. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang panlalamig ng puso sa Diyos ay hindi nangyayari ng biglaan. Nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay na pinipili natin. Isang beses lang naman. Wala namang nakakaalam. Hindi naman ako ganong kalala. Hanggang sa isang araw, makikita mo na lang na yung pagbagsak mo napakalalim na. Minsan, ang maliliit na bagay kapag nagpatong-patong, ito'y nagiging malaki at ito yung sumisira sa malaking bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. It destroys your calling. It destroys your purpose. It destroys your life. Bantayan mo puso mo sa mga bagay na yan. Pangalawa, pride leads to blindness. Kasi masyado akong strong, independent person. Ito lagi yung nakikita ni Samson. Siya yung pinakamalakas na tao sa Bible, pinunit niya yung leyon gamit ang kanyang kamay, pumatay siya ng 1,000 Philistines, pero ang irony ng buhay na ito, habang malakas siya sa labas, mahina siya sa loob. Hindi siya natalo ng hukbo, hindi siya natalo ng armas, natalo siya
ng kanyang sariling kahinaan. Nang sabihin ni Delilah sa mga Philistines ang kahinaan niya, akala ni Samson malakas pa rin siya, pero hindi niya napansin, wala na ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Nabulag siya na hindi niya nakita na ang lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Akala niya walang makakatalo sa kanya. Nabulag siya sa unting-unting pagbagsak niya sa kasalanan. Kahit alam naman niya na paulit-ulit na yung trap na nilalagay sa kanya, pero iniisip niya, hindi, malakas ako. Walang makakatalo sa akin. Hindi ako magagapi. Pero ito yung sinasabi ng Bible that pride goeth before destruction. Ang unang nagiging source ng pagbagsak ng tao ay ang pride, self-reliance. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi galing sa sarili niya, galing lahat ito sa Panginoon. Di ba sabi ng Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Kapag umaasa lang tayo sa sarili nating kakayanan, mabibigo tayo. Pero kapag umaasa tayo sa Diyos, mararanasan natin ang tunay na lakas. Pangatlo, God's grace leads to redemption. Parang wala nang pag-asa yung buhay ni Samson kasi nahuli na siya eh. Kung tutuusin, endgame na yun. Dati siya yung pinakamalakas na tao sa Israel, pero ngayon siya ay bulag, nakakadena, at ginawang alipin. At isipin ninyo yung pambubuli na ginagawa ng mga Philistines ngayon sa mga Israelites. Ang dating bayani ay naging katatawanan ng kanilang mga kaaway. Pero may isang maliit na detalye na sinabi sa Bible in Judges 16 verse 22. But the hair on his head begins to grow again. Mukhang simpleng detail lang, pero hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ni Samson. Lumapit siya sa Diyos at nanalangin. At ang sabi niya sa verse 28, Sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more. Hindi na siya umasa sa sarili niyang lakas, kundi sa Diyos. At doon ginamit ng Panginoon ang huling pagkakataon na yon, naganap ang kanyang greatest feat bilang isang leader ng Israelites. Sa kabila ng kanyang mga failures, nandun pa din yung grace ng Panginoon, yung grace ng Diyos ang nag-lead para ma-redeem ang kanyang honor bilang isang leader. Pero mararanasan lang natin ito kung katulad ni Samson ay lalapit tayong muli sa Diyos, because surrendering to the Lord restores our strength, our purpose, and our life. Ang grace ng Diyos ay mas malaki kaysa sa failures nating mga tao. Oo, may consequences sa mga kasalanan. Oo, may mga bagay na hindi na tayo mababalikan. Pero kahit sa gitna ng mga pagkakamali natin, tandaan natin na kapag lumapit tayo sa Panginoon, meron siyang biyaya na kaya niyang ayusin ang ating mga buhay. Kung ikaw ay may dalang regret ngayon, kung pakiramdam mo tapos na ang plano ng Diyos sa buhay mo, kung iniisip mo tapos na ang kwento mo, God is an expert in restoring broken lives. Kaya nga sabi ng isang song, all that I am, all that I have, I offer it to you, Lord God. All my regrets, all my pains, all my acclaims, all my brokenness, Lord God, I offer it to you. Kasi maging yung mga pangit na nakaraan natin, kapag binigay natin sa Diyos, ay gagamitin niya sa isang makabuluhang dahilan para maging pagpapala sa maraming tao. Mga kapatid, bilang tao, we will fail. But remember that we have a God who never fails. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing and a challenge to all of you. Please subscribe to our channel.